Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, December 8, 2025, solemnity po ng Immaculate Conception. At ngayon nga sa ating latest satellite images makikita po natin itong low pressure area, ito yung bagyong Wilma. Kahapon ay humina at naging isang low pressure area na lamang ang bagyong Wilma. At base sa datos natin, ito pong orange, ibig sabihin medium chance na lamang or medium po yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Kung magiging bagyo ito in the next 24 to 48 hours. Pero base po sa mga datos natin, mas malaki yung posibilidad na tuluyan pong malulusaw na itong low pressure area na ito. So patuloy po natin itong i-monitor. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng shear line at ng northeast monsoon. At ito magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may eastern section ng northern northern, central hanggang southern Luzon. Samantala po, itong low pressure area natin na huling namatan dito sa may katubigan malapit sa may bahagi ng Colasi sa Antique, inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan sa Mimaropa at sa Western Visayas. Mapapansin naman natin, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao walang masyadong kaulapan, kaya maaasahan natin or inaasahan natin na maaliwalas sa magiging panahon ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Maliban nga sa monitor nating low pressure area, wala na tayong namamatang iba pang mga low pressure area o bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan po natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng silangang bahagi ng Luzon mula po sa Cagayan Valley Region, kasama yung Aurora, Quezon, gayon din itong Bicol Region at yung area ng Mindoro. Ito po ay dulot ng epekto ng shear line, gayon din itong low pressure area na ating minomonitor. Samantala, ang northeast monsoon o amihan ay magdadala rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi naman ng Central Luzon, kasama yung nalalabing bahagi ng Calabarzon, maging ang Metro Manila at Batanes. Sa malaking bahagi ng Luzon ngayon, mag-ingat pa rin sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha, mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide dulot nga ng mga pag-ulan na nararanasan natin dulot ng shear line, ng northeast monsoon at ng low pressure area. Ang malaking bahagi naman ng Ilocos Region ngayong araw ay makararanas ng mas maliwalas na panahon maliban sa mga pulupulong maihinang pag-ulan dulot ng hanging amihan. Agwat ang temperatura sa Lawag, nasa 21 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 13 to 24 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, nasa 24 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, nasa 22 to 26 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, nasa 24 to 28 degrees Celsius. Base sa mga datos natin, magpapatuloy yung epekto ng hanging amihan ngayong linggo. Kaya asahan natin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa Northern and Central Luzon, kasama yung Metro Manila, mas malamig na panahon yung mararanasan natin sa linggong ito. Samantala, dito naman sa Palawan, inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan. Dulot yan ng low pressure area na nandito nga sa may bahagi ng Western Visayas. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala naman, asahan natin ang mga pag-ulan sa Western Visayas dulot ng low pressure area, habang ang malaking bahagi ng Kabisayaan makararanas naman ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 25 to 28 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay makararanas ngayon na mas maaliwalas sa panahon, bagamat posible pa rin yung mga localized thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. At ngayong alas 5 nga na umaga ay nag-issue po tayo ng weather advisory. Ito inaasahan natin na malalakas sa mga pag-ulang maaring maranasan sa susunod ng hanggang 3 araw. So today po, asahan natin ang malalakas sa mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, kasama may Aurora, Quezon at gayon din dito sa may Oriental Mindoro. Ito po ay dulot ng low pressure area at ng shear line na nakakapekto dito sa Luzon. Ito po yung mga lugar na maging alerto po, no, sa mga posibilidad nga ng malalakas sa mga pag-ulan
na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. Pagdating ng araw po ng Martes, bukas, magpapatuloy yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may area ng Cagayan Valley Region at Cordillera. Mag-ingat po kayo dahil tuloy-tuloy po itong mga pag-ulan na to. Ito ay dulot pa rin ng shear line na magpapatuloy hanggang araw ng Miyerkules, December 10 po. So dahil sa inaasahan natin na malalakas sa mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Northern Luzon kasama ang Cordillera, ay kailangan po maging alerto itong mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa, ng Luzon, lalo't posible nga yung mga landslides and flash floods. May nakataas pa rin po tayong gale warning sa lagay ng ating karagatan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, partikular na itong silangang baybayin ng Cagayan. Ito po yung mga lugar ng Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Bagao, Peña Blanca, kasama yung Babuyan Islands, itong Babuyan Island at Camiguin Island. Inaasahan natin na magiging maalon yung karagatan, kaya delikado pa rin maglayag yung mga maliit sa sasakyan pandagat at mga bangka sa mga baybayin po ng Cagayan. Sa iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa maalong lagay ng ating karagatan, habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman yung inaasahan natin na magiging kondisyon ng ating karagatan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 6:09 ang umaga at lulubog, ganap na 5:27 ng hapon. At muli po, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng Pag-asa. Una po yung pag-asa.doc.gov.ph at dito sa panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo real-time at nakamapa sa ating bansa ang mga ini-issue natin ng mga weather information po, particular na mga rainfall advisories, kasama yung thunderstorm advisories, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Real time po yan, kaya bumisita po kayo sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Muli po, maligayang kapistahan ng Immaculada Concepcion sa lahat ng mga Katoliko sa buong bansa. Maraming salamat po at God bless sa inyo.